Okay, po rin po ang Panginoon sa oras nito. At magandang umaga po sa buhay ng bawat isa. At ngayon po, salamat sa Panginoon na tayo po ngayon ay nagkakaisa na patuloy po na makinig sa salita ng ating Panginoon. At ngayon po ay babasahin ko po ang salita ng ating Panginoon dito po sa aklat po ng Hebreo, chapter 6, verse 13. Ang sabi po dito, salita ng ating Panginoon, nang mangako kay Abraham ang Diyos, siya nanumpa sa kanyang sariling pangalan, yamang wala nang higit pa rito na kanyang panunumpaan. Sinabi niya, ipinangako ko na lubos kitang pagpapalain at pararamihin ang iyong lipi. Matyagang naghintay si Abraham at kanyang nakamtan ang ipinangako sa kanya. Nanumpa ang mga tao sa ngalan ng isang nakahigit sa kanila, at sa pamagitan ng panunumpang ito'y natatapos na ang usapan. Gayon din naman pinatibay ng Diyos ang kanyang pangako sa pamagitan ng panunumpa upang ipakilala sa kanyang mga ipinangakuan na hindi nagbabago ang kanyang panukala at hindi nagbabago at hindi nagsisinungaling man ang Diyos tungkol sa dalawang bagay na ito, ang kanyang pangako at sumpa. Kaya tayo'y nakatagpo sa kanya ng kalinga ay panatag ang loob na umasa sa mga pangako niya. Ang pag-asang ito ang siyang nagbigay at matatag na angkla ng ating pambuhay, at ito'y maabot hanggang sa kabila ng tabing sa timplong panlangit sa dakong kabanal-banalan na pinasukan ni Jesus na nanguna sa atin doon. Siya ay isang dakilang saserdote magpakailanman ayon sa pagkasaserdote ni Melchizedek. Purihin po ang Panginoon sa pagbabasa ng kanyang buhay at makapangyarihan salita. Tayo po muna ay manalangin. Amang banal na makapangyarihan na sa langit, sa pangalan ng anak na si Jesucristo na aming Panginoon, sa oras nito po, Lord, patuloy po kami lumalapit, dumudulog siyang banal na paanan. Panginoon, humingi po kami ng kalinisan sa ay po mga puso, patawad sa mga pagkakasala sa isip, kasalita at sa gawa. Panginoon, maraming salamat sa umagang ito na kami po pilugad ay tuturuan muli ng iyong salita upang ito po ay patuloy po na masunod namin ang iyong kalooban sa iyong mga buhay. Lord, salamat sa lahat. Pinupuri kita at pinapasalamatan Ama sa lahat. Purihin ang dakilang pangalan Ama sa pangalan ng anak na si Jesus. Amen. Purihin po Panginoon, ang sabi po dito sa talata na ating pong binasa, salita ng atong Panginoon, tungkol po ito sa pangako ng Diyos kay Amang Abraham. Kung ang Diyos noon panahon hanggang ngayon ay nangako kay Amang Abraham, ito po ay ipinakikita lamang sa buhay ba't sa atin kung papaano nangako ang Diyos kay Amang Abraham at sa buhay ng bawat anak niya at sa kabuuhan ng Jesus Our Salvation Christian Ministry sa pangunguna ng ating pong Senior Pastor Bishop Rudy Fajardo. Ang pangakong ito ay nasa kabuuhan ng Jesus Our Salvation Christian Ministry at sa buhay ng bawat sa atin. Na ang sabi po dito ng salita ng ating Panginoon kay Amang Abraham, at ito po ay ipinakikita lamang sa buhay ng bawat sa atin kung paano nangako ang Diyos kay Amang Abraham, at sa buhay ng bawat sa atin, ito po ay pangako rin ito sa ating pong mga buhay. Ano pong sabi dito ng salita ng ating Panginoon sa verse 14? Ipinangangako ko na lubos kitang pagpapalain at pararamihin ang iyong lipi. Sabi po dito, matyagang naghintay si Abraham at kanya ngang nakamtan ang pangako sa kanya. Amen. Praise God. Ang pangako ng Diyos, tunay nga nito po ay tinutupad niya. Pero mayroon pong dito tayong nabasa na talata na si Amang Abraham ay naghintay sa pangako ng Diyos.
sa pangako ng Diyos, naghintay si Amang Abraham. Nung siya'y naghintay, dumating na ang panahon, ipinagkaloob na ng ating Panginoon Diyos ang pangako kay Amang Abraham. Nakamtan po ni Amang Abraham ang kanyang pangako, ang pangako ng ating Panginoon sa buhay ng Amang Abraham. Sa buhay ng bawat isa sa atin, mayroong pangako ang Diyos sa ating mga buhay. Ang kailangan lang natin, maghintay habang tayo ay mga anak ng Diyos at nagpapatuloy sa sumusunod sa kanyang kalooban. Kapag tayo ay nakapaghintay, makakamtan din po natin ang pangako ng Panginoon sa ating mga buhay. Ang sinasabi po dito ng ating Panginoon Diyos na pararamihin ko ang iyong lipi. Ito po yung pangako ng Diyos kay Amang Abraham na pararamihin yung angkan ni Amang Abraham mula kay Isaac at kay Jacob. Yun po ang pinangako ng Diyos na pararamihin ko ang iyong lipi. Alam po, sa buhay ng bawat sa atin, kapag tayo po ay sumunod at naghintay sa mga pangako ng ating Panginoon, ano po ang gusto na makamtan natin sa ating po mga buhay. Lalo na ngayon na ito po ay ang Jesus Our Salvation Ministry ay magpapatayo po ng simbahan, ng building para sa church para sa gawain ng atong Panginoon. May pangako na ang Panginoon dyan na kanya pong ipagkakaloob. Ang kailangan lang po natin, ano ang una po natin gagawin, na maghihintay tayo, pagpanalangin at paniniwala, pagtitiwala sa ating Panginoon. Ito po ay ipagkakaloob ito ng ating Panginoon. Yun lang ang kailangan po natin. Kaya sabi po dito, matyagang naghintay si Abraham at kanyang nakamtan ang pangako sa kanya. Matutupad po ito, mga kapatid. Kung ang Diyos na nasa langit ay nangako kay Amang Abraham, ito po din ay nangako sa ating mga buhay bilang ating Panginoon Diyos Ama nasa langit. Sa pangalan ng ating Jesucristo, kailangan po natin panghawakan natin, maghintay, panghawakan natin ang mga pangako ito, dahil ito po ay ipakikita ng Panginoon sa ating mga buhay at sa kabuuan ng Jesus Our Salvation Ministry. Ito po ay kanya po itong gagawin. Kailangan lang lagi po tayo na manalangin, maghintay at magtiwala sa ating Panginoon. Kung ang mga tao po ay nanumpa sa kanilang panunumpa, hindi po nagagawa, hindi po natutupad ang kanilang pangako sa tao. Hanggang sa dumarating na ang panahon, wala pa rin nangyayari. Pero ang Diyos, kapag siya nangako, totoo po yun, totoo pa rin niya ang kanyang pangako. Ang kailangan lang, maghintay lang po tayo at maniwala sa kanyang pangako na ito po ay ipagkakaloob sa ating mga buhay. Okay, tuloy po natin. Sabi po dito, at hindi nagbabago ang nagsisinungaling man ang Diyos tungkol sa dalawang bagay na ito, ang kanyang pangako at sumpa. Kaya tayong nakatagpo sa kanya ng kalinga ay panatag ang loob at umasa sa mga pangako niya. Ngayon po ay
umasa tayo, maging panatag tayo kapag ang pangako ng Diyos na ati po itong makakamtan na ipagkakalob ito ng ating Panginoon. Kapag ang mga salita ng ating Panginoon na ati pong nababasa, kapag ito po ay ati po ito pinaniwalaan, ito po ay makakamtan ng isang anak ng Diyos, ng isang lingkod ng ating Panginoon. Kapag ito po ay pinaniwalaan natin at nagtiwala tayo na ito po ay magaganap ang pangako ng ating Panginoon sa ating mga buhay. Kaya yan po ang sinasabi po dito sa salita ng ating Panginoon. At tayo'y nakatagpo sa Kanya ng kalinga ay panatag ang loob na umasa sa mga pangako niya. Ang pag-asang ito ay isang matibay at matatag na angkla ng ating buhay. At ito'y maabot hanggang sa kabilang tabing sa timplong panlangit sa dakong kabanal-banalan na pinasukan ni Jesus na nangunguna sa atin doon. Siya ay isang dakilang saserdote magpakailanman ayon sa pagka-saserdote ni Melchizedek. Ito ang dakilang saserdote na tinatawag na salita ng ating Panginoon. Walang iba ang ating Panginoon, Diyos Ama na sa langit, sa pangalan ng ating Jesucristo. Kaya mga kapatid, sa ating pong buhay, ito po ang salita ng ating Panginoon na pinaalala sa ating pong mga buhay, ipinakita sa ating pong mga buhay tungkol po sa dalawang bagay. Ang una, pangako, at pangalawa, sumpa. Kapag ito po ay hindi tayo naniwala, ay hindi natin ito makakamtan. Hindi makakamtan po natin ito kung hindi tayo maniniwala. At hindi tayo makapaghintay, ay hindi pagkakalob ito ng Panginoon. Ang kailangan sa ating pong buhay, sa panahon natin ngayon, ang unang-una natin dito, itong pangako ng ating Panginoon, na kung ang pangako ng Panginoon kay ang Abraham, pararamihin. Para, ano sabi po dito? Ipinangako ko na lubos kitang pagpapalain at pararamihin ko ang iyong lipi. Kung noong mga panahon, ang pangako ni Amang Abraham, ng ating Panginoon kay Amang Abraham, pararamihin ang kanyang lipi. Sa panahon natin ngayon, mayroon tayong kailangan idulog sa ating Panginoon. Ang Panginoon po ang nakakaalam sa ating pong mga buhay. Ang Panginoon ang nakakita sa ating pong mga buhay kung papaano tayo maniniwala at magtitiwala sa Kanya. Kailangan lang po, kung tayo naniniwala at nagtitiwala sa Kanya, antay natin. Darating ang panahon, ibibigay ng Panginoon ang Kanyang pangako sa ating pong mga buhay. Salamat sa Panginoon sa oras nito, sa Kanyang mga salita, tungkol po sa pangako sa buhay ng bawat isa sa atin at sa kabuuan ng Jesus Our Salvation Christian Ministry. Salamat po sa ating Panginoon. Tayo po ay manalangin. Amang banal na mapagmahal at makapangyarihan sa lahat, sa pangalan ng anak ni Jesus Cristo na ang Panginoon. Salamat sa mga salita mo po, Panginoon God, sa iyong pangako noong mga panahon, Lord, ang mga lingkod mo, Panginoon Lord God, dahil sa kanila, sa iyong mga pangako at sila nag-antay, naganap po, Panginoon Lord God, Panginoon, sa buhay ng bawat isa sa amin at sa kabuuan ng Jesus Our Salvation Christian Ministry. Lord, patuloy po ang dalangin po namin, Lord God, na kami ay magtiwala, maghintay at maniwala at pagtiwala na ito po, Lord God, ay magaganap ang iyong mga pangako sa buhay ng bawat isa at sa kabuuan ng Jesus Our Salvation Christian Ministry. Salamat sa mga paalala mo, salamat sa iyong mga salita na tunay nga na ito po ay ipinapakita mo na ikaw nga ang aming Panginoon Diyos Ama na sa langit, sa pangalan ng iyong anak na si Jesus Cristo na ang Panginoon, na nangako nito po ay magaganap sa buhay ng bawat anak mo at ng iyong malingkod. Salamat po, Ma. Napuri ka namin, pinapasalamatan ka namin, Ama, sa lahat, sa pangalan ng anak ni Jesus. Amen.